Well, alam mo naman na dapat natin intindihin din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niya depensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, ang ebidensya naman nandyan na sa inyo eh. Ano? Nandyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung AKAP na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng AKAP na walang guidelines, pero ito'y na-distribute. Ano? At ang sino nakinabang dito? Mga congressman na pinalabas pa nila na kakala mo sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. Ano ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto naming i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At talagang puspusan nun, lalo-lalo na nung December, grabe yun, ang bigayan nun, na pati yung ibang mga mayor sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-decente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Sabi niya, there will be no AKAP for 2025 budget for DSWD. But pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng AKAP. Hindi naman niya ni-request yan sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng AKAP. Para kanino yung AKAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na, na-approvean na yung guidelines ng AKAP, ipapadala na namin dyan. Doon sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon Good day, Kong, nakalagay pa doon So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-una, ang trabaho niyo gumawa ng batas. Hindi mamigay ng ayuda. Hindi yung lagi na lang puro pagkakapirahan nandiyan kayo lagi. Nakasawsaw kayo yan basta pagkakapirahan. Okay, yung AKAP, nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung PhilHealth, o wala silang nilagay sa PhilHealth, by the way. Pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati DSWD, tinanggalan nila ng 4-piece, mga 50 billion sa 4-piece nila. Tapos nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng AKAP, pero dinagdagan nila, bigla silang dinagdagan din nila yung kanilang DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, nakasawsaw na naman sila dyan. Basta DPWH, 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa hong dagdag yan kasi sa profit nila as contractor. Aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20%. As supplier, sabihin natin, another 15%. Kanila na lang ho lahat. Ganyan ho katakaw ang ating mga babatas ho ngayon. Unang-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang namimili ng mga district engineer at regional director ng DPWH? Diyan ho, malalaman nyo ho. Yan po yung mga ebidensya.